umaga pong muli sa mga ginoong magsasaka dito sa Zaragoza, Nueva Ecija. Ngayon po ay ipakikita natin kung paano pinahihinog ang ating mangga. Kailangan po natin ng kahon, ang kalburo. Ang kalburo po ay nabibili lamang dito sa palengke, sa market. Ang dyaryo, at ang importante, may mangga tayong pahihinugin. Ito po ang mga kakailanganin natin sa pagpahinog ng mangga. Ang isang kaing po ng mangga ang dapat na gagamitin ay 200 grams ang kalburo na magagamit. Babalutin po natin itong kalburo. 100 grams lang po ng kalburo ang gagamitin natin. At konti lang naman po itong papahinugin natin. Babalutin na po natin itong kalburo na gagamitin natin sa pagpahinog ng mangga. Ganyan lang po ang pagbabalot niyan. Ito pong kahon, lalagyan natin ng dyaryo. Yung magiging pangkulob do sa pahihinugin nating mangga. Siya po ang mag-iipon ng init sa papahinog ng mangga. Itong kalburo, ilalagay natin dito sa ilalim. At papatungan din po natin ng panibagong dyaryo para yung madidikit na mangga rito, malapit hindi masusunog. Ang mangga po, kailangan 2 hanggang 3 araw na pagkapitas bago natin pahinugin. Magkakaroon po ng damage pagkapipitas ang mangga. Pahihinugin natin at lalagyan ng kalburo. Doon po nag-uumpisa yung mga pasa-pasa na mangga. Nagkakaroon ng damage po dito sa portion na to. Ilalagay na po natin sa kahon yung mangga na pahihinugin natin. Ito po ang itsura ng kahon. Nasa ilalim po nitong dyaryo yung kalburo. Papatong lang po natin dito. Ilalagay natin isa-isa yung mga mangga na pahihinugin. Dapat po maayos din ang salansan para maraming mailagay, kaya natin inaayos yung salansan. Mas maganda kung nakataob ang mangga. Yan lang po ang paglalagay niyan. Pagtabi-tabihin lang ng maayos para mapagkasya yung mga mangga. Ganyan po ang magiging itsura niyan. Patungan uli natin ng dyaryo para siyang maging sapin, para yan. Ito na po yung resulta ng ating pinahinog na mangga pagkaraan ng 3 araw. Buksan na po natin. Ito na po yung resulta.